Noong ika-14 ng Mayo taong 2001, isang babae na nagngangalang Annie Leong sa Singapore ang naghahanda ng tuldukan ang kanyang pagsasama sa asawa. Kailangan na lamang niyang pumirma sa mga papeles ng diborsyo upang wakasan ang 7 taong pagsasama na puno ng suliranin. Ngunit paglabas pa lamang niya ng elevator, bigla siyang sinaksak sa dibdib ng isang matalim na kutsilyo. Marahil kahit habang siya ay bumabagsak sa sahig, hindi pa rin niya maunawaan kung sino ang may kagustuhang kitilin ang kanyang buhay. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa gabing iyon? Alamin natin ang buong kwento sa episode sa araw na ito. Isinilang si Annie Leong noong 1971 sa Singapore at mula pagkabata, kilala na siya bilang matalino at magandang babae na minamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang siya ay 15 taong gulang, nakilala niya sa simbahan ng isang lalaking 4 na taong mas matanda sa kanya na kalaunan ay magiging kanyang asawa. Ang pangalan nito ay Anthony Lear. Mula sa kanilang unang pagkikita, unti-unting nahulog ang loob ni Annie Leong at Anthony Lear sa isa't isa hanggang sila ikasal noong 1995. Pagkatapos ng kanilang kasal, buong puso niyang inalagaan ang kanilang pamilya. Nagsikap bumuo ng isang maayos at masayang tahanan at inasikaso ng mabuti ang kanyang asawa. Bukod dito, ang kanyang matatag na trabaho sa isang bangko ay lalo pang nagbigay ng kaginhawaan sa kanilang buhay. Lalo pang nadagdagan ang kanilang kasiyahan nang isilang ang kanilang anak na si Anne noong ika-13 ng Abril 1997. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tila perpektong buhay na iyon. Bagamat palabiro, kaakit-akit at puno ng ambisyon si Anthony Lear sa paningin ng iba ang kanyang tunay na kalagayan. Sa kabila ng matinding tiwala sa sariling kakayahan, paulit-ulit siyang nagtangkang magtayo ng negosyo ngunit bawat isa ay nauwi lamang sa kabiguan. Sa halip na tanggapin ang kanyang pagkakamali, matigas ang kanyang ulo at ayaw niyang sumuko. Dahil dito, unti-unti niyang naubos ang ipon ng kanilang pamilya at tuluyang nalubog sa utang. Sa simula, iniwan ni Annie Leong ang kanyang trabaho sa bangko upang manatili sa bahay at tulungan ang kanyang asawa sa mga negosyo nito. Ngunit nang lumala ang kanilang sitwasyon sa pananalapi, napilitan siyang gamitin ang kanyang mga koneksyon upang makabalik sa trabaho. Wala na siyang ibang mapagpipilian dahil kailangan pa ring ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay at bayaran ang mga naipong utang. Kung ang kabiguan lamang ni Anthony Lear sa negosyo ang naging problema, marahil ay maaari pa itong mapatawad. Ngunit higit na mas mabigat ang kanyang pagtataksil. Hindi lamang siya nagkaroon ng relasyon sa isang babaeng nagngangalang Belinda Ho, kundi ipinakilala pa niya ito sa kanilang tahanan bilang umano'y kasosyo niya sa negosyo. Habang nasa iisang bahay ang kanyang asawa at ang kanyang kinakasama, nagawa pa ring pagsabayin ni Anthony Lear ang dalawang relasyon. Sa aspetong ito, malinaw na siya ay bihasang magtago ng katotohanan at manlinlang ng mga taong malapit sa kanya. Kalaunan, nagkaroon naman siya ng isa pang kasosyo na si Marilyn Tan at gaya ng nauna, hindi lamang sa negosyo umikot ang kanilang ugnayan. Nauwi rin ito sa isang romantikong relasyon, ngunit nang bumagsak ang kanilang negosyo, nagtapos din ang kanilang pagsasama sa hindi magandang paraan. Bagamat matagal na naitago ni Anthony ang kanyang mga lihim at paulit-ulit na nalinlang ang kanyang asawa, nagsimula ring makaramdam ng pagdududa si Annie Leong. Pagsapit ng Oktubre 1999, hindi na niya kinaya ang sitwasyon kaya isinama niya ang kanyang anak at bumalik sa bahay ng kanyang ina. Noong taong 2000, matapos muling mabigo ang isa na namang negosyo ni Anthony, sinubukan nitong wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming sleeping pills. Gayunpaman, natagpuan siya kaagad at naisugod sa ospital kaya nailigtas ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinanas, pinuntahan pa rin ni Annie Leong si Anthony Lear sa ospital at pansamantala itong inalagaan. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asang maisalba pa ang kanilang pagsasama.
Nagpasya siyang iwan ng kanyang asawa alang-alang sa kinabukasan ng kanilang anak at sa sarili niyang kapakanan. Noong Pebrero taong 2001, formal na naghain si Annie Leong ng diborsyo at hiniling din niya ang kustudiya ng kanilang anak. Natural na hindi pumayag si Anthony Lear at dahil dito, paulit-ulit siyang naghahanap ng iba't ibang dahilan upang maantala ang proseso. Dahilan upang lalo pang lumala ang dati ng sirang relasyon nilang mag-asawa. Dahil sa patuloy na pagtanggi ni Anthony na makipagdiborsyo, pakiramdam ni Annie Leong ay para siyang nakakulong sa isang sitwasyong hindi niya matakasan. Ang matagal na panahong puno ng pagdurusa ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang hangaring makalaya, kaya nais na niyang matapos ang lahat sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng Mayo taong 2001, tila pumayag na rin si Anthony sa kanilang diborsyo, ngunit sa halip na kalayaan, isang bangungot ang naghihintay kay Annie Leong. Bandang 11:11 ng gabi noong 14 ng Mayo taong 2001, dumating si Anthony sa tirahan ni Annie Leong sa 923 Hogang Avenue. Sinabi niyang may kasunduan tungkol sa isang ari-arian na kailangan nitong lagdaan bilang bahagi ng kanilang proseso ng diborsyo. Nakatira si Annie Leong sa ika-4 na palapag ng gusali, ngunit napagkasunduan nilang magkita sa ground floor. Isinama niya ang kanyang anak at naghanda ng pirmahan ng mga dokumento. Gayunpaman, napansin niyang wala pala siyang dalang panulat. Iminungkahi ni Anthony na umakyat muna siya sa kanyang unit upang kumuha ng ballpen habang siya naman ang magbabantay sa kanilang anak sa ibaba. Sa puntong iyon ay nainis na si Annie Leong. Nagtaka siya kung bakit naganda si Anthony Lear ng mga dokumento, ngunit nakalimutang magdala ng panulat. Gayunpaman, dahil gusto na niyang matapos agad ang proseso ng diborsyo, umakyat pa rin siya upang kumuha ng ballpen. Bago siya tuluyang pumasok sa elevator, lumingon pa siya sa kanyang anak at hindi batid na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita niya ito. Pagkabukas ng elevator sa ika-4 na palapag at paglabas ni Annie Leong, bigla siyang hinarang ng isang lalaking nakasuot ng helmet na lumabas mula sa pasilyo habang may hawak na mahabang kutsilyo. Paulit-ulit siyang sinaksak nito sa dibdib bago mabilis na tumakas. Sa kabila ng matitinding sugat na kanyang tinamo, nagawa pa rin gumapang ni Annie Leong patungo sa pintuan ng kanyang apartment at kumatok. Nang buksan iyon ng kanyang ina, tumambad sa kanya ang kanyang anak na nakahandusay sa sariling dugo. Sa sobrang takot ay napasigaw ang kanyang ina. Narinig iyon ni Anthony na naghihintay sa ground floor kasama ang kanilang anak kaya agad siyang umakyat. Pagdating niya, desperado niyang tinawag ang kanyang asawa na noon ay nakahandusay na sa sahig habang patuloy na dumudugo. Mabilis na dumating ang ambulansya at isinugod si Annie Leong sa ospital. Gayunpaman, dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong sugat, binawian siya ng buhay makalipas lamang ang ilang oras habang sumasailalim sa emergency treatment. Sa mga kasong ang biktima ay nasaktan o napatay ng isang malapit na kamag-anak, karaniwan ng unang pinaghihinalaan ang asawa. Dahil sa matinding alitan at problemang matagal nang bumabalot sa kanilang pagsasama, agad na napunta ang hinala ng mga investigador kay Anthony Lear. Ngunit may tila matibay siyang alibay. Habang inaatake si Annie Leong sa ika-4 na palapag, nasa ibaba naman umano siya kasama ang kanilang anak at naglalaro pa ito. Bukod pa rito ay may ilang saksi na handang magpatunay sa kanyang kinaroroonan noong oras ng krimen. Sa libing ni Annie Leong, labis na umiyak si Anthony Lear at ipinakita ang matinding kalungkutang umano'y nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa harap ng media, inamin ni Anthony Lear na naging isa siyang masamang asawa. Ayon sa kanya, hindi niya naalagaan ng maayos ang kanyang asawa. Nagtaksil siya rito, paulit-ulit na nabigo sa negosyo at tuluyang nabaon sa utang ang kanilang pamilya. Tinawag pa niya ang sarili bilang isang demonyo, samantalang inilarawan naman niya si Annie Leong bilang isang mabait na anghel. Patuloy niyang sinisi ang kanyang sarili at sinabing kung nagdala lamang siya ng ballpen, kung hindi niya pinayagang umakyat ng mag-isa si Annie, hindi sana nangyari ang lahat ng iyon.
Sa paningin naman ng publiko, tila wala siyang pag-aalinlangan na aminin ang kanyang sariling mga pagkakamali. Dahil dito, nagmukha siyang isang lalaking tunay na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa at walang kinalaman sa nangyaring krimen. Gayunpaman, habang unti-unting umuusad ang investigasyon, nagsimula ring lumitaw ang mga katotohanang nagbunyag ng isa pang panig ng kanyang pagkatao. Bagamat mayroon siyang alibay, si Anthony Lear ang isa sa mga taong may pinakamalaking pakinabang sa pagkamatay ni Annie Leong. Sa pagkawala ng kanyang asawa, napunta sa kanya ang pagmamay-ari ng kanilang bahay at nakuha rin niya ang kustodiya ng kanilang anak. Dahil dito, lalo siyang naging pangunahing pinaghihinalaan ng mga otoridad. Habang binabalikan ng mga investigador ang naging asal ni Anthony Lear noong una siyang tanungin, may isang bagay na agad nilang napansin. Ayon sa kanila, naging mailap siya at hindi gaanong nakipagtulungan sa investigasyon. Karaniwan kasi, ang isang asawang tunay na nagmamahal ay handang gawin ang lahat upang matulungan ang pulisya na agad malutas ang kaso, lalo na kung ang biktima ay sarili niyang asawa. Bukod dito, may isa pang ebidensyang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Nakakita ang mga pulis ng isang piraso ng newspaper na nakatiklob at ginamit bilang pambalot sa sandatang ginamit sa pag-atake. Ang newspaper ay may petsang April 31. Kapansin-pansin na ang mismong front page ng isyong iyon ay nawawala sa tumpok ng mga dyaryo na nasa bahay ni Anthony Lear. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga investigador na maaaring iyon rin ang pahinang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nang tanungin siya tungkol dito, iginiit ni Anthony na wala siyang anumang alam tungkol sa nawawalang pahina. Dahil dito, ipinadala ng mga pulis ang buong tumpok ng diaryo sa laboratorio upang masuri. Matapos ang pagsusuri, nakumpirma ng laboratorio na ang diaryong natagpuan sa crime scene ay mula nga sa bahay ni Anthony Lear. Ipinapahiwatig nito na kahit hindi siya ang mismong umatake, may malinaw siyang kaugnayan sa naganap na krimen. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang ganitong uri ng ebidensya upang mapatunayan ang kanyang pagkakasala sa korte. Gayunpaman, nagbigay ito ng mahalagang direksyon sa pagpapatuloy ng investigasyon. Dahil dito, mas lalong itinuon ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Anthony Lear. Makalipas ang ilang araw ng masusing pagsisiyasat, nakakuha rin sila ng isang mahalagang impormasyon. Ayon sa ilang kapitbahay, madalas umanong makitang nakikipagkita si Anthony Lear sa isang grupo ng 5 kabataang lalaki. Ngunit sa kanilang obserbasyon, ang mga pagtitipong iyon ay hindi mukhang simpleng pagkikita lamang ng magkakaibigan. Sa halip, tila may seryoso silang pinag-uusapan o pinaplano. Noong 18 ng Mayo taong 2001, 4 na araw matapos ang insidente, natunto ng mga pulis ang 2 sa 5 kabataan. Ang isa ay 15 taong gulang na si Agan, habang ang isa naman ay 16 na taong gulang na si Gavin Ginway na noon ay huminto sa pag-aaral. Nang sumailalim sa pagtatanong ng mga pulis, hindi nagtagal ay bumigay si Agan. Bilang isang menor de edad, hindi niya nakayanan ang matinding pressure ng interogasyon at kalaunan ay umamin na siya ang pumatay kay Annie Leong. At habang ibinibigay niya ang kanyang salaysay, sinabi rin niyang labis niyang pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Iginiit pa niya na si Anthony Lear ang nag-udyok at nagpilit sa kanya upang isagawa ang krimen. Dahil sa mahalagang testimonya ni Agan, formal na inaresto ng mga pulis si Anthony Lear sa araw ding iyon. Kinabukasan, 19 ng Mayo taong 2001, formal na sinampahan ng kasong pagpatay si Anthony Lear at Agan. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang isang malaking tanong. Bakit pumayag si Agan na maging kasangkapan sa plano ng ibang tao? Upang maunawaan ang sagot, kailangang balikan natin ang mga pangyayari noong Pebrero ng taong 2000. Sa panahong iyon,
Nakilala ni Anthony Lear ang 5 kabataang lalaki sa labas ng isang McDonald's sa lugar ng Pasir Ris sa silangang bahagi ng Singapore. Kabilang sa grupo ang 15 taong gulang na si Agan, 16 na taong gulang na si Gavin Ginway, 17 taong gulang na si Viknaswaran Krishnan, 19 na taong gulang na si Kong Kachong at ang 22 taong gulang na si Sha Jihao. Hindi nagtagal ay naging malapit sila sa isa't isa na parabang matagal na silang magkakilala. Bilang pinakamatanda sa grupo, natural na si Anthony Lear ang naging leader nila at mula noon ay madalas na silang nagkikita. Isang araw, bigla niyang tinanong ang grupo kung matapang ba sila. Tumama ang tanong na iyon sa kanilang pagmamalaki bilang mga kabataang nasa edad ng pagiging mapusok at puno ng kumpiyansa sa sarili. Dahil sa labis na tiwala sa kanilang kakayahan at sa sigla ng kanilang kabataan, agad nilang sinabi na wala silang kinatatakutan. Ngunit hindi roon nagtapos ang usapan. Mas lalo pang itinulak ni Anthony Lear nang tanungin niya ang grupo kung talagang matapang sila. Kaya ba nilang pumatay ng isang tao? Noong una ay inakala ng lahat na biro lamang iyon. Kaya naman pabirong sumagot ang ilan na wala silang kayang gawin. May isang nagsabing papayag siya kapalit ng 100 Singapore dollars, habang ang isa naman ay nagsabing 1,000,000 Singapore dollars ang kailangan bago niya iyon pag-isipan. Tahimik lamang na nakinig si Anthony habang isa-isang tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Maya-maya ay itinuon niya ang kanyang pansin kay Agan na sa paningin ng marami ay mukhang pinakamaamo at kahawig ng isang masunuring estudyante. Ayaw ni Agan na magpahuli sa kanyang mga kaibigan, kaya agad siyang sumagot na gagawin niya iyon kapalit ng 10 Singapore dollars. Sa simula, inakala ng lahat na biro pa rin ang buong usapan, ngunit hindi nagtagal. Napagtanto nilang seryoso pala si Anthony Lear. Mas lalo pa silang nabigla nang malaman nilang ang taong gusto niyang ipapatay ay ang sarili niyang asawa na si Annie Leong. Sa una, si Sha Jihao na pinakamatanda sa grupo ang unang nilapitan ni Anthony Lear upang alukin sa kanyang plano. Sinabi ni Anthony Lear kay Sha Jihao na ibibenta niya ang kanyang bahay upang mabayaran ito kapalit ng pagsasagawa ng plano. Noon lamang tuluyang napagtanto ni Sha Jihao na seryoso si Anthony Lear. Dahil dito ay agad siyang tumanggi at sinabi na kung talagang balak niyang ituloy ang plano, mas mabuting kumuha na lamang siya ng isang profesional na hitman. Hiniling pa ni Anthony Lear kay Sha Jihao na tulungan siyang humanap ng ganoong tao. Gayunpaman ay wala naman siyang kakilala kaya tinanggihan din niya ang hiling na iyon. Pagsapit ng unang bahagi ng Mayo, muli siyang nilapitan ni Anthony Lear. Sa pagkakataong ito, inalok siya ng 10 Singapore dollars kapalit ng pagpatay sa kanyang asawa. Dinala pa siya ni Anthony Lear sa kanilang bahay at ipinakita ang larawan ni Annie Leong. Habang ipinapakita ang larawan, sinabi ni Anthony Lear na mahina lamang si Annie Leong at magiging madali ang pagpatay sa kanya. Pagkatapos nito, iniabot niya kay Sha Jihao ang isang kutsilyo at pinutol ang isang piraso ng dyaryo. Ipinaliwanag niya na kasing daling hiwain ang leeg ni Annie Leong tulad ng pagputol sa papel. Ayon pa sa kanya ay sapat na ang isang mabilis na hiwa. Bukod dito, pinaalalahanan niya si Sha Jihao na magsuot ng guwantes upang hindi mag-iwan ng fingerprints sa pinangyarihan. Ayon pa sa plano, kukunin din ang pitaka ni Annie Leong matapos ang pag-atake upang magmukhang pagnanakaw ang nangyari. Sa puntong iyon, lubos nang naunawaan ni Sha Jihao na hindi biro ang lahat ng sinasabi ni Anthony Lear. Gayunpaman, matatag siyang tumanggi at sinabing hindi siya gagawa ng anumang labag sa batas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naisip ni Sha Jihao na tawagan si Agan upang balaan itong huwag makisangkot sa plano. Alam niyang inosente at madaling maimpluwensyahan ang binatilyo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakontak. Dahil dito ay bumaling naman si Anthony Lear kina Viknaswaran Krishnan at Hong Kachong. Noong una ay inakala rin nilang biro lamang ang lahat, ngunit sa tuwing nagkikita sila,
Paulit-ulit na binabanggit ni Anthony Lear ang balak niyang ipapatay ang kanyang asawa. Habang tumatagal, nagsimula silang makaramdam na may mali. Kalaunan ay sinabi pa ng isa sa kanila na pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya. Ayon sa kanya, sa tuwing nagkikita sila, palagi na lamang nitong binabanggit ang pagpatay sa sariling asawa, kaya inakala niyang unti-unti na itong nawawala sa tamang pag-iisip. Dahil dito ay pareho rin nilang tinanggihan ang alok ni Anthony Lear. Sa huli, si Agan ang nilapitan ni Anthony Lear. Ipinaliwanag niya rito ang buong plano at tiniyak na maayos na itong pinag-isipan at wala umanong magiging problema kung susundin lamang ang bawat hakbang. Inutusan niya si Agan na magsuot ng helmet upang maitago ang kanyang muka at guwantes upang maiwasang mag-iwan ng fingerprints. Bilang sandata, binigyan niya ito ng isang mahaba at matalim na kutsilyo na madaling dalhin at sapat ang haba upang tumagos sa dibdib. Pinayuhan din niya si Agan na magsuot ng damit na may mahabang manggas upang maiwasang magkaroon ng mga gasgas na maaaring maging ebidensya. Bukod pa rito, maigpit niyang sinabi na huwag manigarilyo sa pinangyarihan dahil maaaring maiwan sa upos ng sigarilyo ang fingerprints at laway na maaaring magamit ng mga investigador. Matapos maisagawa ang krimen, inatasan si Agan na kunin ang pitaka at iba pang mahalagang gamit ng biktima upang magmukhang simpleng pagnanakaw ang nangyari. Pagkatapos nito, sinabi ni Anthony Lear na huwag siyang tatakbo o magpakita ng kaba. Sa halip, dapat lamang siyang maglakad ng normal papunta sa hintuan ng bus, sumakay at umalis sa lugar. At bilang huling tagubilin, sinabi rin niyang maingat na itapon ang sandata. Idinagdag pa ni Anthony na basta susundin ni Agan ang lahat ng kanyang itinuro ay hindi siya matutunton ng mga pulis. Upang mahikayat si Agan, nangako si Anthony na babayaran niya ito ng 2,000 Singapore dollars bawat buwan sa loob ng susunod na 4 na taon matapos maisagawa ang plano. Ngunit hindi roon natapos ang kanyang panghihikayat. Matapos ilahad ang buong plano, tinakot pa niya ang 15 taong gulang na si Agan. Sinabi pa ni Anthony na isa umano siyang profesional na hitman at panakip lamang ang kanyang trabaho bilang designer. Binalaan din niya si Agan na dahil alam na nito ang buong plano, siya naman ang susunod na mapapahamak kung siya ay uurong. Iginiit pa niyang marami na umano siyang nagawang krimen na hindi napatunayan ng mga otoridad at madali lamang para sa kanya na patahimikin ang binatilyo. Dahil sa pinagsamang pagbabanta at mga ipinangakong gantimpala ay unti-unting napilit si Agan. Sa huli, pumayag ang inosenteng binatilyo na isagawa ang planong pagpatay. Pagkatapos nito ay bumili si Anthony ng 2 SIM card upang makapag-usap silang dalawa ng hindi madaling matunton. Ilang beses ding pumunta si Agan sa apartment ni Anthony upang tumanggap ng mga tagubilin kung paano isasagawa ang plano laban kay Annie Leong. Noong 10 ng Mayo taong 2001, napagpasiyahan ni Anthony na simula ng kanilang unang pagtatangka. Dinala niya si Agan sa tirahan ni Annie Leong sa 923 Hougang Avenue. Isinuot ni Agan ang kanyang helmet, bit-bit ang kutsilyong nakabalot sa newspaper at nagtago sa malapit habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang bumaba si Annie Leong mula sa isang taxi, palihim siyang sinundan ni Agan hanggang sa ika-4 na palapag. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay muli ring bumaba si Annie Leong habang karga ang kanyang anak papunta sa playground. Nang makita ni Agan ang mag-ina ay hindi niya nagawang ituloy ang plano at tuluyan niya itong inabandona. Matapos mabigo ang unang pagtatangka ay agad namang gumawa si Anthony ng panibagong plano. Kinabukasan, 11 ng Mayo ay bumalik si Agan sa tirahan ni Annie Leong ayon sa utos ni Anthony Lear. Sa pagkakataong iyon, nais na sana niyang umatras at tuluyang tigilan ang lahat. Ngunit tinawagan siya ni Anthony at inutusang ipagpatuloy ang plano. Habang naglalakad si Agan sa ika-4 na palapag dala ang kutsilyo, hindi niya nakita ang kanyang target. Nang bumaba siya, nakita niya si Annie Leong at ang kanyang anak na naglalaro sa playground sa unang palapag. Muli,
Hindi niya kinayang ituloy ang balak at iniwan na naman ang plano. Dahil sa 2 beses nang nabigo ang kanilang pagtatangka ay labis na nagalit si Anthony at nagpasyang kausapin ng personal si Agan. Sinabi naman ni Agan na nais niyang umatras at wala na siyang balak ipagpatuloy ang plano. Ngunit dahil malapit na itong maisakatuparan, hindi pumayag si Anthony Lear. Alam niyang madaling matakot ang binatilyo kaya tinakot niya ito. Sinabi ni Anthony na wala nang pagpipilian si Agan at hindi na nito maaaring bawiin ang desisyon. Dagdag pa niya, kung pipilitin itong umatras ay maaaring mapahamak ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil sa matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay napilitan si Agan na ipagpatuloy ang planong pagpatay. Noong 14 ng Mayo, ipinatawag ni Anthony si Agan sa kanyang bahay upang magsanay kung paano isasagawa ang pananaksak. Makalipas ang ilang sandali, inutusan niya itong isuot ang lahat ng kanilang napagkasunduang kagamitan at magtago sa labas ng apartment ni Annie Leong. Samantala, si Anthony Lear naman ay naghanda ng isang kasunduan tungkol sa ari-arian bilang dahilan upang makipagkita sa kanyang asawa. Sinadya niyang huwag magdala ng ballpen upang magkaroon ng dahilan na paakyatin si Annie Leong sa kanyang unit habang siya naman ay may iwan sa ibaba kasama ang kanilang anak. Sa paraang iyon, mag-isang aakyat si Annie Leong at magkakaroon si Anthony ng tila matibay na alibay. Isa itong planong naglalayong makamit ang 2 layunin sa iisang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nang makita ni Aga na mag-isang sumakay ng elevator si Annie Leong patungo sa 4 na palapag, nagpasiya siyang isagawa na ang plano. Matapos ang insidente, sinunod niya ang lahat ng tagubili ni Anthony Lear. Hindi siya tumakbo o nagpakita ng kaba, kundi mahinahon siyang naglakad papunta sa hintuan ng bus bago sumakay ng taxi patungo sa tabing dagat kung saan itinapon niya ang sandata sa dagat. Pagkatapos ng krimen, labis na nabalisa si Agan at hindi siya mapalagay. Dahil sa matinding pagsisisi, ikinuwento niya sa 4 pa niyang kaibigan ang lahat ng nangyari. Noong 17 ng Mayo taong 2001, muling nakipag-ugnayan si Anthony kay Agan at pinapunta ito sa kanyang bahay. Sa kanilang pag-uusap, naging napakaingat ni Anthony dahil nangangamba siyang may makarinig sa kanila o may maiwang ebidensya. Hindi sila nagsalita ng direkta at sa halip ay nag-usap sa pamamagitan ng pagtatype sa computer. Sa kanilang usapan, sinabi ni Anthony na hindi pa niya maaaring bayaran si Agan dahil hindi pa umano iyon ang tamang panahon. Ipinaliwanag din niyang kailangan muna niyang magpakita ng matinding pagkabigla at pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nilang binura ang mga mensahe sa computer. Ngunit ang hindi inaasahan ni Anthony ay magiging dahilan pa iyon ng kanyang pagbagsak. Sa pamamagitan ng forensic examination, naibalik ng mga pulis ang mga naburang file mula sa computer. Batay sa lahat ng ebidensyang kanilang nakalap, natukoy ng mga investigador na si Anthony ang utak sa likod ng buong krimen. Siya ang nagplano ng lahat mula sa paghahanda ng detalye hanggang sa pagpilit kay Agan na isagawa ang pagpatay kay Annie Leong. Ayon sa pulisya, ang kanyang motibo ay ang makuha ang pagmamay-ari ng kanilang bahay at ang kustodiya ng kanilang anak. Noong 19 ng Nobyembre taong 2001, humarap sa paglilitis sina Anthony at Agan sa Singapore High Court. Sa buong paglilitis, mariing itinanggi ni Anthony Lear ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, madalas pa siyang ngumiti sa loob ng korte at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi. Iginiit niyang biro lamang umano ang lahat ng sinabi niya sa 5 kabataang lalaki tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa. Nang tanungin siya ng pulisya kung bakit nagdala siya ng mga dokumentong kailangang pirmahan ng kanyang asawa ngunit wala siyang dalang ballpen, ipinaliwanag niyang hindi raw niya ugali ang magdala ng panulat. Kasunod nito,
Tinanong siya ng mga investigador kung bakit hindi na lamang siya umakyat kasama ang kanyang asawa at kung bakit nanatili siya sa ibaba kasama ang kanilang anak. Ayon sa kanya, tila napakaraming pagkakataong nagkataon lamang. Sumagot si Anthony na nais lamang niyang makasama ng mas matagal ang kanyang anak at wala umano siyang ibang intensyon. Sa madaling salita, patuloy niyang itinanggi na siya ang nagplano ng pagpatay kay Annie Leong. Hindi lamang iyon. Ibinuntun pa ni Anthony Lear ang lahat ng sisi kay Agan. Iginiit niyang huwag maliitin ang binatilyo dahil ayon sa kanya, kusa nitong isinagawa ang krimen at wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, mariing tinutulan ito ng pamilya at mga kaibigan ni Agan. Ayon sa kanila, isa itong mabait at mahinahong kabataan na hindi gagawa ng ganoong krimen kung hindi siya napilit o naimpluwensyahan. Samantala, sa kanyang testimonya, isinalaysay ni Agan na ilang beses na sana siyang uurong ngunit nagpatuloy lamang siya dahil sa mga pagbabanta ni Anthony laban sa kanyang pamilya. Inilahad din niya sa korte ang buong plano kabilang ang sandatang gagamitin, ang paraan ng pagsasagawa ng krimen at ang rutang itinuro sa kanya para sa pagtakas. Bukod sa testimonya ni Agan ay tumestigo rin sa korte ang dalawa sa mga dating kasintahan ni Anthony Lear na sina Marilyn Tan at Belinda Ho. Ayon sa kanila ay ilang beses nilang narinig si Anthony Lear na nagsasalita tungkol sa balak nitong ipapatay ang kanyang asawa habang sila ay nasa relasyon pa. Partikular na isinalaysay ni Belinda Ho na sa loob ng kanilang 3.5 taong relasyon, ilang ulit na umanong sinabi ni Anthony na papatayin niya si Annie Leong kung susubukan nitong kunin ang kustodiya ng kanilang anak. Samantala, sinabi naman ni Marilyn Tan na minsan ay pabiro pa umano siyang hinikayat ni Anthony na tulungan itong alisin ang kanyang asawa nang malaman itong nawawala na siya ng pag-asang mabuhay. Dahil sa mga testimonya ng dalawang babae, kasama ang mga naunang ebidensya, napatunayan ng korte na si Anthony ang nagplano at nagudyok ng pagpatay kay Annie Leong. Dahil dito, hinatulan siya ng parusang kamatayan. Samantala, itinuring ng hukom si Agan bilang isang inosenteng menor de edad na madaling maimpluwensyahan at nagamit ni Anthony. Dahil wala pa siyang 18 taong gulang nang mangyari ang krimen, habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw sa kanya sa halip na parusang kamatayan. Hindi tinanggap ni Anthony ang naging hatol at ilang ulit siyang umapela. Gayunpaman, lahat ng kanyang mga apela kabilang ang kahilingan para sa clemency sa Pangulo ng Singapore ay tuluyang ibinasura. Noong 13 ng Disyembre taong 2002, isinagawa ang hatol kay Anthony Lear sa Changi Prison at siya ay 35 taong gulang noon. Samantala, taliwas sa ipinakita ni Anthony Lear, ipinakita ni Agan ang kanyang matinding pagsisisi sa kanyang naging papel sa krimen. Habang nagsisilbi ng habang buhay na pagkakabilanggo, nagsumikap siyang mag-aral, nakapagtapos ng kolehiyo at kinilala pa bilang isang huwarang bilanggo dahil sa kanyang magandang pag-uugali at determinasyong magbago. Noong 2013, humiling si Agan ng clemency sa Pangulo ng Singapore ngunit hindi ito pinagbigyan. Muli siyang nagsumiti ng kahilingan noong Nobyembre ng 2017 at sa pagkakataong iyon ay nakakuha ng malaking suporta mula sa publiko matapos kumalat sa media ang kanyang kwento ng pagbabago at rehabilitasyon. Sa wakas, noong 2 ng Nobyembre 2018, pinagbigyan ng Pangulo ng Singapore ang kanyang kahilingan para sa clemency. Dahil dito, ibinaba ang natitira niyang sentensya at kalaunan ay nakalaya siya upang mapangalagaan ang kanyang pribadong buhay bilang dating menor de edad nang mangyari ang krimen. Nanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan kaya hindi rin gaanong naapektuhan ng kanyang nakaraan ang kanyang buhay matapos makalaya. Samantala, ang anak ni Annie Leong at Anthony ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola at kalaunan ay nakapagpatuloy sa kolehiyo. Gayunpaman, ang pagkawala ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang sa murang edad ay isang sugat na malamang ay mananatili sa kanya habang buhay.